Ang sarap sana matulog kasi di off ko sana sa trabaho. Kaso kailangan ko nang bumangon kasi maliwanag na sa labas. Medyo inaantok pa ako pero pinipilit ko nang bumangon. May mga gawain kasi sa bahay na kailangan ko nang asikasuhin. Sa pagbangon ko sa umaga nilabas ko na muna ang aking cellphone. Meron kasi ako pinapractice na sayaw para sa aking mga reels at mga TikTok. Ito na kasi ang ginagawa kong exercise tuwing umaga, ang pagsasayaw. Kung titingnan mo sa video, mukha ako nag-sign language para sa mga pepe pero hindi ganon kasi nagme-memorize ako ng mga step ng sayaw. Heto nga pala yung itsura ng aming farm kung saan dito ako nakatira. Niyog nga pala ang pangunahing source of income dito. Nakabili na nga pala ako ng tinapay at kape. Heto mag-aalmusal na muna ako. Yung mga alaga kong hayop, ang hilig nila sa tinapay. Yung 30 pesos na tinapay na binili ko, ubos lang to sa amin. Mas malakas pa nga kumain ng tinapay yung alaga ko kaysa sa akin. Kung hindi lang humihingi ng tinapay yung alaga ko, kasi na siguro sa akin ang 10 peso. Kaso may alaga akong mahilig sa tinapay, kaya yung 20 pesos para sa alaga ko, bali 30 pesos lahat. Ang bibilis nga nila sa tinapay, minsan sinasabihan ko nga sila na dahan-dahan naman kayo. Hindi ko pa nga nasusubo yung para sa akin, nanghihingi na kaagad kayo. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay at ito yung mga alaga ko, yung mga kasama ko dito. Alam nyo ba yung aso ko dito kapag pinapaligoan ko, bumibili pa ako ng shampoo. Nag-shampoo din itong aso na to. Tapos kapag wala siyang ulam, bumibili pa ako ng sardinas para sa aso na to. Hindi ko nga lang nakuna ng video nung pinapaligoan ko itong aso kasi ginagamit sa Bluetooth ng speaker itong cellphone ko. Tapos maarte din itong aso na to, kapag binibigyan ko ng panis na kanin, ayaw kumain. Gusto niya lagi yung hindi panis at bagong kanin, social tong aso na to. Pagkatapos ko mag-almusal, pahinga muna ako dito sa duyan. Heto nilalambing ko yung alaga kong aso habang ako'y nasa duyan. Magulo nga lang tingnan itong balkonahe namin kasi nandito yung abono para sa kakao. Kaya wag nyo na pansinin kung makalat yung balkonahe namin kasi mga abono yan. Yung mga nasa sako na yan ay mga abono iyan. Habang nakahiga ako sa duyan, ako ay nagmumuni-muni. Naalala ko nga pala nung nag-aaral ako sa kolehiyo, may isang matandang tao na natutuwa sa akin at ang sabi niya ay ganito. Ang sabi nila, ang swerte daw ng babaeng mapapangasawa ko pagdating ng araw kasi mabait daw ako, masipag at walang bisyo sa buhay. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong asawa, mukhang napaglilipasan na nga ako ng panahon. Pero enjoy naman maging single, malaya akong gawin kahit anong gusto ko gawin, walang nagbabawal. Ngayon daladala ko na yung labahan ko, kinakarga ko dito sa tricycle. Pupunta kasi ako doon kila mama, doon sa barangay Eskwela. Kasi meron doon washing machine, kaya doon ko ilalagay itong labahan sa washing machine. At doon na rin ako makikikain ng tanghalian. Heto, paalis na ako, papunta na ako doon sa barangay Eskwela. At ngayon nakarating na ako sa barangay Eskwela, dito kila mama. Heto, ilalagay ko na yung labahan ko sa washing machine. Ngayon tapos na ako maglaba at mananghalian, oras na para bumalik sa aming farm sa Sitio Uban. Ang daming karga ng tricycle ko, nandiyan yung basura na nasa sako. At ngayon nakabalik na ako dito sa tinutuluyan ko sa farm. Kapatid ko nga pala yan yung nagduduyan at si mama naman yung nakaupo. Sumama sila dito sa pagbalik ko sa farm. Yan nga pala yung bahay na tinutuluyan ko dito sa farm. Heto, magtatapon na nga pala ako ng basura na dala ko mula sa barangay Eskwela papunta dito sa Sitio Uban. Ayan, tinatapon ko na yung mga basura. Malalim kasi dito banda, kaya dito ko tinatapon ang basura para pagdating ng araw, pumanti na ito dito. Pagkatapos ko magtapon ng basura, heto nagbabalo na ako ng aking mga damit. Ito nga pala na video ay noong June 2 pa ito. Halos mag-isang linggo na pala bago ko ito natapos. Natagalan lang kasi ako sa pag-voice over nito. Di naman kasi ako pwede mag-voice over habang nasa work ako kasi maingay sa paligid. Dito lang kasi ako nakakapag-voice over sa bahay kasi mag-isa lang ako dito kaya tahimik sa paligid, lalong-lalo na sa gabi.
Kaso ang nangyari kapag umuwi ako ng bahay, parang pagod na pagod ako. Sabi ko magpapahinga lang ako saglit, mamaya mag-voice over ako. Di ko namamalayan, tulog na pala ako, nagigising ako, umaga na. Tapos pagdating ng umaga, nagmamadali na ako kasi baka malit ako sa work. Kaya ganun, kaya umabot ng 1 linggo itong video bago ko natapos. Ngayon, oras na para ihatid ko sila doon sa barangay eskwela sa kabilang barangay. Yung kapatid ko na babae, humirit pa siya mag-TikTok bago ko sila ihatid doon sa kabilang barangay. Si mama naman nakasakay na sa tricycle, naghihintay na lang siya para patakbuhin ko yung tricycle. Hanggang dito na muna ang aking vlog. Hanggang sa susunod na mga vlog, paalam!